si Attorney Salvador Sal Panalo. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Hannah Jane. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw din sa ating lahat na mga kababayan sa bawat sulok ng mundo. Ngayong araw ng Martes, 22 ng buwan ng Abril taong 2025. Para po sa nais sumali sa ating discussion, you can call us 02-888-71640. You can also call us 0917-657-1026 or text us at 0935-643-7538. Live na live po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa ating website at www.sm9.com at rumble.com. Usapang ratings tayo, Attorney Sal. Aba, sisisi ng palasyo ang pagkalat ng fake news sa paggawa ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang ratings niya mula 42% patungkol 25%. Para naman sa approval ay mula 43% ay bumaba ito ng 25% para sa kanyang tiwala. Ayon sa Undersecretary o under kay Communication Undersecretary Claire Castro, ang mga opinyon ng mga respondents ay posibleng na-influensya ng maling informasyon. Tinukoy din ang ulat ng Reuters na nagsasabing mataas ang antas ng disinformation sa Pilipinas. At maraming fake accounts sa social media ang sapat sa mga isyong gaya ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Igit na Malacanang na hindi kinakatawan ng 2,400 respondents ang buong bansa at tiniyak na ipatutupad pa rin ni Marcos ang tama at naaayon sa batas. Dagdag pa ni Castro, ang unang utos ni Marcos sa Presidential Communications Office ay ang pagsugpo sa fake news, lalo na ngayon nalalapit ang panahon ng kampanya. Attorney Sal, legitimate ba ang dahilan na sinabi ni Undersecretary Castro? It is because of disinformation, fake news, kaya bumaba ang approval ratings of our president. Pampalengke naman yung kanyang mga payag. Talagang galing talagang palengkero natin. No? Wala, alam po ninyo. Yung sinasabi nilang fake news, ano ba ang fake news? Yung ang kampanya, illegal ang aresto. How can that be fake news? Kahit tingnan, kahit saan tingnan. Magsabatas natin, bakas ng Rome Statute, talagang illegal yun. So, paano masasabihin na fake news? Pag yun naman mga pagkalat ng pagtaas ng krimen, paano maging fake news? 15 ng kidnapping, may pinatay pa, mga malalaking mga bilyonaryo pa. Ang kidnapping, nandiyan, ang barilan dito, patay doon. Sabihin mo, fake news yung paglaganap na naman ng illegal na droga. Bakit ang fake news everybody doon sa mga lugar na dating they can walk the streets peacefully, safely, reklamo. Sasabihin mo, fake news na walang infrastructure. Nakikita mo, wala talaga Sa panahon ni Presidente Duterte, nagkalat ang infrastructure. Madaling sabi, hindi po pwedeng maging fake news yun. Talagang bumabagsak simply because hindi kayo tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Taas ng presyo, yung pagkawala ng trabaho, mababa ang sahod, walang matirhan, mahirap pa rin, kulang edukasyon, kulang gamot. Yun ang mga pangalawa. Yung ginagawa ng mga cabinet secretaries na nakakapabagsak. Nasagdagan pa ng palengkero ng palasyo na kung lalong bumagsak. Kaya kawawa naman itong si Presidente Marcos Jr. Kahit anong pilit niyang gawin, siya yung nagbibigay ng policy, patakaran. Ang problema, yung mga nasa baba niya, yun ang pumapalya. O kaya, talaga subsob. Pero mo 33%. Ano yan all over the Philippines yan. Sabi nga nung sa pulse survey ng presidente, natay ba daw yung nangyari kay GMA noon. Kasi kay GMA noon, mababa, pero gumaganyan-ganyan pa. Pero this time tayo kay Presidente Marcos Jr., pero the entire country, from Mindanao, Visayas, and Luzon. Paano masasabihin niya? Yun ay resulta ng fake news.
They cannot deny the fact, Attorney Sal, naggalit at disappoint yung taong bayan. Nakita naman natin yung nationwide rallies na nangyari, the prayer rallies na nangyari after nung illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte. That alone, Attorney Sal, napakalaking bigay ng strong message na malaking disappointment yun. So, hindi nakapagtataka na bumaba ang ratings ng former president, but yung pagrason mo na fake news, Attorney Sal, parang panakiputas na lang yun, Attorney Sal Tapos gawitin mo pa yung Reuters na survey na may disinformation. Para papabor sa yung ang survey, Attorney Sal, sasabihin nila na it is a testament na may ginagawa ang palasyo. But pag hindi naman pabor, sasabihin nila, hindi, yung 1,200 na hindi yan na kumakatawan sa buong bansa o lahat ng Pilipino, Attorney Sal. Minsan talaga, mahirap talaga ipagtanggol ang indefensible kahit anong gawin mo. Attorney Sal, alam mo naman, Attorney Sal, todo na yung ginagawang kampanya ng mga kandidatong senador na kaaliado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa natitirang mga linggo. Bago ang halalan, puspusan gagawin ng mga grand rally, mga motorcade at sinasagawa ng iba't ibang ginagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Like ang balita ni Troy Gomez. Mas pinaigting ng mga Duterte senatorial candidates ang kanilang kampanya habang papalapit na ang eleksyon. Simula Abril 23 hanggang Mayo 9, sunod-sunod ang mga grand rally, motorcade at pagtitipon sa iba't ibang rehiyon para maiparating sa taong bayan ang mensahe ng malasakit, aksyon at disiplina. Mag-uumpisa ang serye ng rally sa Sugod Southern Leyte sa April 23. Susundan ito ng mga pagtitipon sa Iloilo City, Pangasinan, Butuan City, at sa iba pang lungsod tulad ng Pasig, Muntinlupa at Quezon City. Isa sa mga highlight ng kampanya ang Labor Day Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa Mayo 1. Kasunod nito, inaasahan din ang mga motorcade sa Cavite, Quezon City, Makati, Pasay at Taguig. Kasama sa mga nangunguna sa kampanya ang mga kandidatong bahagi ng grupong Duterte 10 o PDP Laban, na layuning ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtatapos ng kampanya, inaasahan ang isang malaking meeting di avance sa Maynila na maaaring ganapin sa Mayo 8 o sa 9. Para sa mga Duterte senatorial candidates, higit sa kampanya ang kanilang ginagawa. Ito raw ay pagpapatuloy ng isang advokasya para sa bayan, para sa masa at para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Attorney Sal? Well, malapit na ang kampanya, kaya talagang dapat kakayod. Pero alam nyo, alam nyo kasi pag midterm elections, iba talaga ang usapan din. Kahit na sinasabi mong bagsak ang rating ni Presidente Marcos ngayon, may 3 taon pa yan. Kung titingnan mo yung midterm elections ng mga nakaraan, kung sino ang tinutulungan ng presidente, yun talaga ang kadalasan lumalabas. Kasi nga, hawak nila yung LGUs Yung mga yan, mayor dyan, gobernador, mga local na officials, may 3 taon pa ang presidente. Kaya yan, nakikiusap yan. Ayuda and everything. Kaya kadalasan ang nananalo talaga, maraming nananalo. Yung kanilang mga kandidato nila. Yan ang whether we accept it or not, that's the political reality. Kaya ang problema pa, kaya lang palagi natin sinasabi, yung mayoría, majority ng ating elektorado ay kulang talaga sa formal na edukasyon. Yung pa nakakapagdagdag, mabuting-mabuti kung lahat siya nakapag-aaral na, hindi mo madadala yan, hindi mo mapibili yan, hindi mo yan mabobola, hindi mo yan ma-influensya. Kasi yung mga sariling isip, lalo na kung nakapag-aaral yan. Dahil nga, they're poor, kulang na sa ari-arian, sa sangkap, para sa kanilang araw-araw na buhay, kulang pa sila sa araw. Kaya madaling ma-influensya, madaling mabili kanilang mga boto. No choice naman sila ng hindi pagbili. Kasi kailangan nila.
Yan ang realidad. Kaya, ewan ko ba, talagang ganyan ang realidad. Kaya, di ba, every day sana, ang pinopropose ko, edukasyon sa lahat ng tao, lahat ng Pilipino. Kung gusto mong mabago, ang takbo ng politika, takbo ng ekonomiya dito sa ating bansa, yun ang una natin gagawin. Lahat na Pilipino pag-aralin, mula sa nursery, kinder, hanggang mga tapos ng koleyo. Otherwise, maniwala ka sa akin, kahit na ilang henerasyon pa ang pumalit, ganun pa rin ang magiging realidad. We will be electing clowns, scoundrels, corrupt. Palagi ganyan. Tingnan niyo, paulit-ulit na naman nangyayari sa ating bansa. Iba ang empowerment, Attorney Sal, kapag edukado ang iyong mga mamamayan. Kasi hindi mo basta-basta ma-influensya ng isang edukadong tao, Attorney Sal. And we're looking forward Definitely. for that kind of country kung saan talagang iba yung level of maturity, awareness, and talagang highly educated talaga ang lahat ng tao. And yan Alam mo kung anong bansa highly educated? ano? Singapore. Oh. Kasi nung maging presidente si Lee Kuan Yew, yan ang una niya ginawa. Pinag-aral niya lahat ng Singaporeans. Kaya tingnan mo. And that's the Very- dream of Pastor Apollo Siquibulay, Attorney Sal, na talaga maging highly educated ng mga Pilipino. And we're hoping, Attorney Sal, no, that our electorate will give Pastor Apollo Siquibulay a chance, no? Bago naman ang iboto nila, Attorney Sal, para ngayong eleksyon, para may makita naman tayong pagbabago, yung talagang pagbabago yung sinasabing kailangan ng bansa, Attorney Sal. Kaya mo, ang solusyon lang talaga niyan, revolutionary yung gobyerno. Kasi kung we will depend, patakain ng setup yan, wala mangyayari talaga sa atin. Pag revolutionary government kasi, masusunod lahat kung sinong namumuno sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng legislatura at ekutiba. Pero pag hindi, maniwala ka, pabalik-balik tayo dyan. Attorney Sal, habang mapalapit ang halalan, mas umiigting ang panawagan ng mga botanteng Cebuano. Hindi na lang yung naghahanap ng matatamis sa pangako, kundi yung mga leader na tunay na tumutupad sa kanilang mga pangako. Mga leader na hindi lang puro salita, kundi gawa. Wala sa puso ng Southern Cebu. Na ito